Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo, energy. Araw-araw, MX3 pa. Hi, Vivi! Kumusta? Pwede bang malaman yung full name mo and how long have you been here in Glasgow? My name is Lily Balongay. Dumating ako dito in 2020. That's the peak of pandemic. So yun, nabigyan kami ng blessing from God. So ginab namin yung opportunity na to na mapunta dito. How's your work dito sa Glasgow? So hindi ka naman na-i-stress sa trabaho mo? Sometimes, kasi we've been dealing with patients, yung mga concerns nila, yung mga medical histories nila. How do you cope with that? Magbabanding kami every weekend. We make sure na lalabas kami every weekend. Aside sa work-related stress, yung may malungkot dito, away from family, kasi kami lang. MX3 capsule, ano yung naging effect sa health mo? Nagpa-check ako sa doctor kasi nag-worry ako, may lump ako dito. Pero hindi naman siya nothing serious. So nalaman ng family ko sa Pilipinas, pinadalhan niya ako sa Dubai. Which is okay naman, naging okay. So naging ko na siya, yung parang nakasanayan na every time, lalo pag umuwi ako ng Pilipinas, I make sure na may dala. Kasi gusto ko yung husband ko uminom din. Ako yung tao na talagang i-invest more doon sa mga health supplements. MX3, dito ako believe. Sabihin, radyo. Huwag mo sabihin, radyo. Sabihin mo, energy. Lindsay. Good morning, Panga. Good morning! Baby Toby. Baby Toby. Good morning, Panga. Good morning! Panga Bingo Plus Bingo Panalo. At dahil nandito nga si Bingbing at kami ni DJ Lens ay nagbubudots na. Yeah! Eto ng sinyales para tayo ngayon maglaro ng Pinoy Drop Ball. Dito lang yan sa Panga Bingo Plus Panalo. Natin sa atin ng Bingo Plus. Sa Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Oras muna natin sa mga kapluan. Oras ng mga sawi sa pag-ibig. Ay, Panga, it's now 8:30. Eto na, simulan na natin yung pagre-relapse. Yeah, wag naman maglaro muna tayo bago tayo Maglaro mag-relax. muna. Kasi nga naman mamaya DJ Lensay, pwede silang manalo ng tumataginting ng 500 pesos. Yes! Pag nakahawa ka ng pera, wala ka ng relapse. Ay, oo. Kasi ikaw ay mukhang pera. Ay, nako. Kaya naman ito na, no? Ihanda na natin, ihagis na natin ang mahiwagang bola. Good luck, players! Ayan na, tumatalbog. Pwede niyo po kami makita, facebook.com/energyfm1067. At eto na, DJ Lensay. Ang bola ay tumigil sa 9 of Hearts. 9 of Hearts! Kaya naman tandaan nyo na, screenshot nyo na, ilista nyo na, lahat na. Mga Okay? ate ko, 9 of Hearts. Mga kuya ko, 9 of Hearts po ang ganap. Ang drama natin for today's video sa programa po ni Baby Toby at ni DJ Lensay. Mwah! Kaya naman, go ahead, no? Subukan nyo nang alamin lahat ng mga barahang ibibigay ng bawat programa ng Energy FM. Yes! Kasi nga, again, mamaya, 500 pesos din yan. Okay, basta tumuto ka lang sa iba't ibang programa ng Energy FM dahil malay mo, ikaw na mananalo ng 500 pesos online. Tapos kapag sinuwerte ka pa on-air din, pwede ka manalo din ng 500 pesos. Ay, nako, gustong-gusto natin yan, 500 pesos. Kaya naman, ang Panga Bingo Plus Panalo, hatid sa atin ng Bingo Plus. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Bye, Bing Bing. Thank you. Thank you, Bing Bing. Bye.
Lindsay. Alam mo, Ano? etong mga ate ko, talaga namang walang mangyayari sa'yo. Oh. Dahil kanina ka pang nag-scroll ng pictures ni Eman Baco sa Pacquiao. Ay, oo nga. Kanina ka pa ate. Alam mo, meron akong nakitang video. Bakit? Ano yun? Nagkasama si Eman at saka si Piolo Pascual. Sinasabi ko sa'yo ate ko, hindi usbong ang buhay mo kapag yan lang yung ginawa mo maghapon. Kasi nga naman, pati ako napapascroll ako. Alam mo, hindi sa totoo lang malapit talagang na-hook dito kay Eman Baco sa Pacquiao. Ito po ay yung anak ni Pacquiao na pinag-usapan na natin to nung nakaraan, di ba, Baby Yes. Toby, naalala mo? Tapos Alala bago ko. pa nila pag-uusapan ng malala, dito nyo una narinig yan. Oo naman, kami ang una-una dyan. Nakakaloka. Hindi nga napansin kasi nila yung gandang lalaki ni Eman Baco sa Pacquiao. Eman Baco sa ganda lalaki. Di ba? In fairness naman, naiihalin tulad nila kay Piolo Pascual. Yes, Papa P lang naman, no? Si Papa P. Oo, Para maihanay ka sa itsura ni Papa P. Nako, isa yan sa mga goal ko, no? Ang maihanay ang mukha ko sa harap or sa gitna or sa gilid ni Papa P. Oo hanay lang pala eh. Siyempre naman, hanay, hanggang doon lang tayo. Sa alam mo naman yung itsura natin. Diba? Ay, nako. In fairness naman, tapos meron kasing programa na talagang feature yung buhay ni Eman Bacosa. Eto yung KMJS, no? Oo. Ni Miss Jessica Soho. In fairness naman, meron talaga kasing mga fanatics talaga na nagkikwento sa akin na grabe nga daw talaga yung naging setup pala nila. Kasi may time pala na sakalang kinilala si Eman Bacosa nitong si Pacman nung may muwang na talaga siya. Okay. So, matanda na talaga. Matanda na siya nung, Oo. alam mo yon, nung kinilala siya bilang Pacquiao. Alam mo, ang hirap nun, bilang ikaw, estudyante, di ba? Tapos, kapag merong family day, no? True. Syempre, may, yung pupunta doon, kapag Father's Day, di ba? For Truly. example, inibitahan yung tatay, walang pupunta. Oo. Yun yung mahirap doon. Pero kasi may stepfather naman si Eman na talagang, in fairness naman, hinail nga rin siya on social media because grabe din naman yung suporta sa kanya ng kanyang stepfather. Yes. Ay, grabe yan, si Emma, no? Oo. Ang pogi. Ang pogi. At matangkad ang kuya mo. Ang tangkad. Ano ba height niya? Ano na natin yan kumbaga na-research na natin yan before yung height ni Eman Bacosa. Alam ko, sinabi ko yan Sinabi mo, yan din, ganto yung ginawa niya. Sinerch ko din. Oo, sinerch mo rin yan, Diba? yung height ni Eman Bacosa. Pero yun nga, ang dami nag-hail doon sa mga nag-guide dito kay Eman Bacosa because ang kuya mo ay fluent din talaga sa English. Oy, matalino rin to. Matalino din si Oo. Eman. Tapos, ang dami nakapansin, Baby Toby. Sige, ano muna yan? Eto na nga na, DJ Lindsay, ang height ni Eman ay 5'10". 5'10". 178 centimeters. Oo, ang matangkad. tangkad. 5'10". Anyway, madaming nakapansin at maraming nag-comment na netizens tungkol dun sa bahay sa tinitirahan ni Eman Bacosa. Anong masasabi mo doon? Kasi ang sinabi nila, ano ba yan, ang yaman-yaman ni Pacquiao, tapos hindi man lang matulungan o masuportahan yung anak niya, yung bahay, ganun. Susuportahan niya yung anak niya. Oo. Kayo naman, wag mabilis, okay? Alam mo, Easy. ako, ang take ko naman dyan, Baby Toby, is that wala namang problema kung sa ganong paraan gusto nung bata. Or yun yung choice niya, or ng Yes. pamilya niya, or ng guardians niya. Kasi, si Pacquiao naman, saan ba nagsimula? Doon din, sa ganun din. Sa ganun din, mas Oo. malala pa nga yung hirap ni Pacman, Oo. di ba? At ito bali-balita ako, no, narinig ko lang naman, gustong pag-aralin ni Pacquiao, no, ni former Senator Manny Pacquiao, Oo. etong anak niyang si Eman Bacosa sa Amerika. Oh. Pero ang gusto nitong ni Eman ay mag-boxing talaga. Boxing. Passion niya daw in talaga. fairness, oo. Kaya yun na pinagpatuloy niya and eventually, ayun nga, pro Oo. boxer siya. In fairness, di ba? Oo. Making his name for himself. Tama ka dyan. Mm-mm. O, pinapakita natin sa Facebook Live natin, no, mga pangga, yung picture ni Manny Pacquiao and of course ni Eman Bacosa, no? In fairness, sa mag-amang ito, hindi mo maikakaila. Mm-mm. Parang AI version siya O, diba? ni Pacquiao. And ito nakita ko yung galawan ni Eman, no? Talagang magaling din talaga. Oo. At minsan meron din ako na kakascroll ko nga sa TikTok, no. Napag-usapan nitong si Eman tsaka si Manny Pacquiao na parang real life Creed story. What do you mean? Etong si Creed kasi, ito ay parang anak ni tawag dito yung boxing na boxing na movie. Okay. Nakalimutan ko yung Nakalimutan ko yung title ng
Rocky, si Sylvester Stallone. Oo, yan, Rocky. Oo. Anak ni Rocky, si Creed, no? Ito nga, basta yung bida Okay. sa Creed. Anak niya sa ibang Babae. Okay. Legitimate son niya. Oo. Tapos ngayon, eto, inihalan tulad doon sa Kwento na movie yon, no? sa movie na yon. Na kung saan si Manny Pacquiao, no, ay isang magaling na boksingero, legendary, Oo, di ba? oo, oo. Tapos nagkaroon siya ng anak sa ibang babae. Oo. At nagkaroon ng anak na boksingero nga. Oo, na magaling din. Na magaling din, di ba? At syempre, hindi rin makaka-escape sa comments ng netizen si Madam Jinky. Mm-mm. Si Madam Jinky Pacquiao. At agad tanggap na tanggap. Kasi nga, syempre masakit din naman daw yung nangyari kay Oo. Jinky. Pero Diba? yun, siguro. Na habang sila yung magkarelasyon, Mm-mm. merong iba. Mm-mm. Grabe rin, no? Kudos din sa kanya, no? In fairness, yun sa Sa pagtanggap, tapang. Oo, oo. sa pagtanggap. At saka makikita mo, ako hindi ako nagkakamali. May mga laban si Emma na kasama niya si Jinky. Ni Nanonood din siya. Pacquiao. Ni Itong nakaraan. Oh, di ba? Oo, sa Thrilla in Manila 2. True. Oo, nandun lumaban si Eman doon at nanalo siya, by the way. Yeah, congratulations. Kasama niya doon si Manny Pacquiao, si Miss Jinky Pacquiao, no? Mm-mm. At syempre si PBBM. True. Nanonood sila. So, pride natin talaga Oo. siya. So, yun. Para panoorin ka ng Pangulo ng Mm-mm. Pilipinas. Syempre, di ba? Taray. Anak ni Manny Pacquiao yan. Anak ni Pacquiao. Oo. At sabi rin, no, ayon din sa interview, no, narinig ko rin na para daw mas mabilis daw yung pag-angat niya nga raw sa boxing, no, Oo. pinalitan yung kanyang pangalan into Pacquiao. Nilagyan ng Pacquiao. Mm-mm. Hindi kasi kinilala na nga talaga siya. So, Tama. Pacquiao. Pero syempre, ayaw niyang i-drop yung Bacosa. Yes. Kasi syempre, for the longest time, Bacosa yung ginagamit Tsaka niya. respeto na rin naman. Respeto, Mm-mm. 'di ba? In all fairness. Buting niya. Alam mo, naalala ko, meron Mm. kaming meron kaming caretaker sa Batangas. Mm-mm. Taray ng caretaker! Yayamanin, par! Alam mo, yung pangalan niya, Pacquiao, yung middle Mm. initial niya. Ang middle name niya is Pacquiao. Mm-mm. Tapos, sabi ko, kaano mo si Pacman? Matagal na to kasi mga 5 taon nang nakakaraan, 8 years O, na kaano ganyan. niya raw? Pinsan niya. Uy. Kasi galing siyang area ng Mindanao o Visayas, ganyan. Mm. Oo. So, Pacquiao, in fairness naman, kita mo naman talaga yung resemblance ng Mm-mm. kanyang itsura doon Oo. sa mga Pacquiao, Mm-mm. sa pamilya ni Pacquiao. So, Mm-mm. sabi ko, malakas ka rin sumuntok. Pero babae to, si Ate Daming. Sana nagpasuntok ka. Hindi. Ang laki ng kamao, ganyan. Ang laki? Oo, in fairness. Grabe. So ngayon talaga kapag nakakarinig ka ng Pacquiao, alam mo na boxing talaga. Oo Suntok talaga. Andun no? talaga no? Oo. Well, anyway. Alam mo ito DJ Lensay, no? Since napag-usapan na nga natin yung scroll, no, sa social Okay. media. Oo. Kanina, meron din akong, na-scroll at napanood, no? Mm-mm. Na kung saan, merong rumaragasang ambulansya, no? Siyempre, kapag ambulansya, lahat tayo gigilid dyan. Oo Lahat ng naman. mga sasakyan, gigilid Oo, talaga. oo. At magi-giveaway, kasi sila talaga yung may right of way Yes. every time, Oo, di ba? oo. Kaso nga lang, meron akong nakita na kinat mismo ng e-bike yung ambulansya sa harapan. Seryoso Oo, ba? kumaliwa yung e-bike. Okay. Diyos ko, buti na lang, no, hindi nasagasaan dahil kung hindi, dadamay sila, isasama sila, isasakay sila doon sa ambulansya. Di ba? Diyos ko, day. Nakakaloka naman. Kapag Kitang-kita. ambulansya po talaga, meron silang right of way. Kaya Oo. gigilid talaga tayo ang mga driver. Gigilid talaga, pero yung e-bike hindi. Legendary din siya. Ako, magiging rason ko pa kung bakit babawalan talaga sa highway o di kaya naman sa roads talaga yung e-bikes na yan. Alam mo, napaisip ako noon, no, nung time na yun, no, kasi hindi ko pa alam Mm-mm. Kailangan ba kapag nagmamaneho ka, kailangan ba ng lisensya din pag magmamaneho ko ng e-bike? Nga sa ngayon wala, pero yan nga yung pinupush nila eh. Pero eto, meron nakita, no? O ano yan? Ang As dami mo far- namang nakikita. Siyempre, kailangan natin mag-research, DJ Lindsay. Pinya yarn. Pinya ka ba? Siyempre, kailangan natin ng detailed kinemerot, no? Oo. Eto na nga, nag-research nga ako, DJ Lensay, no? Sabi dito, as part of the new guidelines under MMDA Regulation number 24022, series of 2024, no? Users of electric vehicles, including e-bikes and e-tricycles, no, need to be operated by licensed drivers, and their vehicles need to be registered with the Land Transportation Office or LTO if they plan to use this on public roads and highways. In Tagalog, Kailangan nyo ng lisensya True. at iparehistro nyo ang inyong e-bike. yes. Ayan Yun na nga. yun. So, yun na yung sasagot sa iyong concern. Mm-mm. O, yun sa iyong tanong. Buti na lang, no, nag-research ako. Oo. Kaya naman kayo, no, kung kayo ay may lisensya, dapat
doon pa lang kayo pwede magmaneho ng e-bike, no? Nakakaloka kasi alam mo, no-brainer yan eh kapag may ambulansya. Yan nga yung Diba? unang tinuturo sa mga school, diba? Actually, Sa mga driving school. kahit naman siguro wala kang lisensya, alam mo dapat yun eh. na meron tong isasagip na buhay, so you have to give way. Parang lang, common sense na lang din naman din talaga, di ba? Oo. Kasi syempre, kailangan naman talaga yun. Oo. Ba't nga naman kasi kailangan pang ikat? Oo. Di ba? Ba't di ka na lang maghintay muna? Tsaka hindi rin tama kahit hindi ambulansya yung dadaan. Oo. Bakit mo ikakat? At ito pa sa sa kalsada, di ba? Kapag nasa left lane ka, doon ka lang kakaliwa. Di ba? Ganun kasi dapat, no? Oo. Eto, medyo nasa right pa. Di kamote. Oo. Kamote rider yarn. Ay, nako. Ayan, Physical Asia yarn. Ito si DJ Lindsay, no? So, hindi nyo pa natatanong, si DJ Lindsay, na-spoil sa Ano? Physical Asia. Ano yan naman? Hindi alam na spoiler yung binabasa. Nakakainis. Anyway. Nakakaloka kasi. Oy, may Physical Asia ngayon. Thursday Meron. eh. Thursday. Papanoorin ko yan kapag dumami na yung Pero kasi episode. wala na. Alam ko na kung ano mangyayari. Napakahinayupak naman kasi talaga yung tama mga na. nagpo-post na yan. Easy. Ba't kasi binabasa ko eh? Kasi naman ikaw, nakita mo nang nandun na yung picture ng isang player sa Philippines, no? Hindi mo pa ni-scroll up. Siyempre. Hindi marunong to mag-scroll. Gumagawa ng sariling kakainis. Oo. Tinitrigger yung sarili niya. Nakakainis Pinoprovoke. din eh. Oo. Well, anyway, so ayun na nga, mabalik tayo na DJ Lindsay. Sa mga pangga natin dyan na may planong bumili po ng e-bike, no, e-tricycle, no, o kung anumang electric vehicle, kailangan po na meron tayong lisensya at iparehistro nyo po. Ay, parehistro nyo yung mukha nyo. Yan, dapat alam dapat kung ano yung dapat i-prioritize sa daan, ha? Ay, totoo Huwag yan. yung ikakat ang ambulansya, So true. o hindi naman kaya yung bumbero. Kawaan kayo ni Lord. Ay, Diyos ko po, day. Amen. Ay, nako. Naiinis ako. At Na-trigger ay, ako. naku, wag ka na mainis. Baby Toby, ang oras natin sa buong kapuluan. Check your time. Pangga, it's now 8:44 on the clock. At syempre, DJ Lindsay, for our next song, no? Ano yan? Nako, alam na alam mo to. At Ano yun? gustong gusto mo rin to. Gusto ko yan. Oo, bagong-bago to. Pera ba Para yan? to sa hindi. Sadly, hindi Oo, eh. ano ba yan? Pero eto nga, magpatugtog muna tayo. Eto yung kantang para sa mga nagbebeg. Nagbebeg. At matagal na natin tong hinihintay na patugtugin. Sige nga, ano ba yan? Pero bago ang lahat, no, i-follow nyo muna kami, no, sa lahat ng aming social media Ayan. accounts. Hanapin nyo lang sa akin, Baby Toby 1067. Kailangan pang i-follow eh. Siyempre naman, cloud chaser tayo. Siyempre, Lindsay 1067, Lindsay 1067, at ang Energy FM 1067. Yan, hanapin nyo lang yan sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, and also on our YouTube channel. Okay? Aha. O, eto na nga si Rob Daniel. Okay. Daniel pala siya. D-E. Hindi Daniel D-L. siya. D-E. Daniel. Daniel? Daniel. Daniel. Rob Daniel with a song, Nandito Ako. Ayan na nga. Ay, nako. Para sa mga nagbebe. Oo, sa mga namamalimos ng pag-ibig, nagmamakaawa. Isa lang ang sasabihin ko, everybody sing. Okay? Okay. Ito lang yan sa 106.7 Energy FM. Pagkawag mo sabihing radyo. Sabihin mo, Energy. everybody sing. Mali yung tono mo. Oh, paano ba? Everybody sing. Ay, alam na Ganon. Enjoy! Hi, Bangga! Please like and follow, share and subscribe to our social media pages at Energy FM 1067 on Facebook and Twitter, Instagram, YouTube, and on TikTok. Samahan mo pa rin kayo Pangga sa aming Facebook Live o TikTok Live sa programang Baklita sa Woo Woo Woo! Tuwing alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po yan ng tanghali. Monday to Friday yan. Syempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy!